Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po'y muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay ng mga salita po ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan, kasiglahan, katatagan, kaligtasan, at katagumpayan ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat, mga magulang, mga kapatid, ay nasa mabuti pong kalagayan habang kayo po ay nanonood, nakikinig, at patuloy na naka-tune in sa live stream na ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ayan, meron na pong kuryente ang aking rooftop. Purihin ng Panginoon. At ito po ay naayos na nung isang araw. Praise the Lord. Kaya magsama-sama po tayo, mga magulang, mga kapatid. Napakaganda po nitong nais kong talakayin sa inyo ayon po sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban, kaparaanan ng Diyos. Ito po ay masasabi kong God's idea, isang napakabuti at napakagandang subject matter na makakatulong po sa inyong lahat, my brothers and sisters in Christ, sa pangalan ni Jesus. Nakakalimutan kong banggitin itong mga katagang ito. Sa programang ito, isa lang po ang bida. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise the Lord. Di ba? Kasi naman kung gusto nating makilala ang ating Ama, ay dapat kilalanin muna natin una sa lahat ang ating Panginoong Heso Kristo. Kasi si Jesus Christ ang reflection, ang resemblance ng Ama sa langit. Can you say Amen? Kaya talagang dito po sa ating programa, wala tayong ibang itataas, wala tayong ibang pararangalan, papupurihan, kundi ang ating Ama sa langit. Hallelujah! Sa pamamagitan o sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen and amen. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sumandali. Patuloy po nating damhin ang presence ng Panginoon. Hingin natin yung kanyang biyaya, habag, yung kanyang grasya o kagandahang loob na siyang dumaloy po sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila. Pinararangalan po namin ang iyong pangalan na ikaw po ang Diyos na kahanga-hanga. Diyos kang kamangha-mangha. Diyos kang napakabuti. Diyos na may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito sa pangalan ni Jesus. At narito po kami nagpapakumbaba anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Sabi mo, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon, ika'y mamamagitan sa aming kalagitnaan. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa umagang ito, sa hapong ito, sa gabing ito, na kami pong lahat ay tumanggap na ng makaisaandaang biyaya, pagpapala, kagalingan, kalakasan ng aming mga katawan at buhay. At amin na rin pong inaangkin ang katagumpayan ng aming gawain ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kahapon po, sa aming gawain,
medyo nabitin na naman po ako eh. Nabitin ako dun sa paliwanag nung isang nagsasalita tungkol dito sa ebanghelyo na ating pong pag-aaralan. Ito po yung patungkol sa buhay po ni Jairus o ni Jairo sa wikang Tagalog, na kung saan nais niyang ilapit ang kanyang anak na babae sa ating Panginoong Jesucristo upang siya po ay daluyan ng kagalingan, o siya po sa madalit sabi ay mabuhay pa. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. At tungkol din sa isang babaeng dinudugo. Ayan, medyo nakakabitin po yung paliwanag nung isang tagapagsalita kagabi o sa aming gawain. Nakukulangan po ako at nabibitin po ako. Kaya nais ko pong dagdagan ang pagninilay tungkol dito. Hallelujah, sa kapurihan po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya nais ko rin po magbigay ng reflection, again, God's idea patungkol sa subject matter na ito. Praise God. Nung matapos ako mag-talk, lumapit sa akin yung isang kabataan at siya raw po ay nahihilo kagabi. Ayan, apo ni Tita R. Lumapit sa akin, nahihilo daw siya. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo, anak? Ayun, pinag-pray ko. Purihin ang Panginoon. Sa kapurihan po ito ng Diyos. O, nung chinek ko siya, kung okay na siya, sabi niya, opo, marami pong salamat sa Diyos. At marami pong salamat sa inyong dasal o panalangin. Hallelujah. Na may pananalig, may pananampalataya sa salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So handa na ho ba kayo? Mga magulang, mga kapatid, sit back and relax. At ating pong pag-aralan, ito pong gospel na ito na napakahaba. Mark chapter 5 verses 21 up to 43. Masyado po itong mahaba, kaya hindi ko na lang po babasahin, kundi tatalakayin ko na po kagad ito mamaya. Direkta, okay? Verse by verse. Verse by verse, expository preaching ang aking pong gagamitin. Hallelujah, sa kapurihan po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya mga magulang, mga kapatid, kunin po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos, ang inyong notebook, notepads, at magandang umaga nga pala, magandang hapon, magandang gabi, mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong nanonood at sumusuporta sa gawain ito dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Totoo naman po, marami na pong naabot ang programang ito. Sa iba't ibang mga bansa, nagpapasalamat po tayo sa ating FB page, sa Facebook, hallelujah, na kung saan-saan na po nakarating ang ating live stream. O, purihin ang Panginoon. Mula pa ho na magsimula tayo, hallelujah, sa kapurihan po ng Diyos sa pangalan ni Jesus, at marami pong nakakapanood po sa atin. Praise God, sa kapurihan po ni Lord. Hallelujah, in Jesus' mighty and powerful name. Palakpakan po natin minsan pa ang ating buhay ng Diyos. Ngayon pa lamang po, nais kong sabihin sa inyo, huwag nyo pong kalilimutang i-share, ibahagi ang live stream na ito upang lumaganap po, kumalat. We have to promulgate, we have to propagate ito pong salita ng Diyos, hallelujah, sa sanglibutan, sa sangkatauhan ito. Dahil isa naman po ito sa layunin, di ba? Natin, layunin ng Diyos, hallelujah, para po sa ating lahat na makilala, maging tanyag, lumaganap
ang kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen. So napakarami pa rin may sakit. Tungkol ito sa pagpapagaling ni Jesus per se. Sa 12 anyos na bata at sa babaeng 12 taon ng dinudugo. Muntik na ako mabulol. Purihin ang Panginoon. Baka may kumukontra sa akin na nanonood. Praise the Lord. Gusto nilang palipitin yung dila ko. Praise God. Hallelujah. So narito po ang ating subject matter, ang ating title. You want to get healed? Ano po sagot ninyo? Siyempre, amen. Go fight for it. You want to get healed? Go fight for it. Gusto mong gumaling? Ipaglaban mo. Hallelujah. Papaano natin ipaglalaban ang kagalingan na nais nating matamo? Hindi lamang sa ating pisikal na pangatawan, kundi sa lahat ng larangan ng ating buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Atin na pong simulan. Mga magulang, mga kapatid, again, Mark chapter 5, verses 21 hanggang 43. Ika nga, fight for healing. Yan ang ating hashtag. Fight for healing. Lumaban, makipagbaka, makipaglaban para sa kagalingan ng ating mga katawan at buhay. Yung mabuting pakikipagbaka, tinalakay ko rin yan kahapon sa aming gawain. Mabuting pakikipagbaka. Hallelujah. Mabuting pakikipaglaban sa pangalan ni Jesus mula po sa mga salita ng Diyos. Can you say Amen? Narito po ang aking panimula. Noong panahon ni Jesus, maraming mga religious leaders at mga elders of the church ang hindi naniniwala sa kakayanan ni Jesus na magpagaling. Pero sa isang banda, merong isang lalaki, isang religious leaders sa sinagoga, sa katauhan po ni Jairus o ni Jairo, na naniniwalang magagawa ni Jesus na lunasan o pagalingin o buhayin ang kanyang 12 anyos na anak niyang babae. So naniniwala ho ba kayo sa kakayanan ni Jesus na magpagaling hindi lang sa physical ng pangangatawan po natin, kundi sa lahat ng larangan ng ating buhay? Can you say Amen? At dito natin kukunin ang mensahe kung papaano niya ipinakipaglaban ang kagalingan ng kanyang anak na babae nung siya ay lumapit kay Jesus. Ganon din itong babaeng 12 taon nang dinudugo. Hangad ko po, mga magulang ko at mga kapatid, na inyong buksan ang inyong mga puso sa paniniwala at pananalig sa Diyos na siyang mag-motivate sa ating lahat, sa inyong lahat, upang matamo ninyo, matamo nating lahat ang kagalingang ating minimithi sa pangalan ni Jesus. In what manner? Go fight for it. Go fight for it in Jesus' mighty and powerful name. Can you say Amen? Remember this, my brothers and sisters in Christ. Jesus is here to alleviate human sufferings. Ang Panginoong Jesus ay narito upang ibsan niya ang pangangailangan ng mga tao o nating mga tao. Naniniwala po ba kayo? Can you say
Amen? In what manner? Narito po ang mga katotohanan na dapat nating pagnilay-nilayan, dapat nating isa puso, isa isip, at isa buhay sa pangalan ni Jesus. Bago po ang lahat, nais ko po itong sabihin sa inyo, mga magulang ko at mga kapatid. When something serious happen to us, ulitin ko when something serious happen to us, don't go to Jesus as the last resort. Pag meron na pong matitinding bagay, mga seryosong bagay na nangyayari po sa ating buhay, huwag po nating lalapitan si Jesus o huwag tayong lalapit sa Diyos na sila o siya ang ating last resort, na para bagang sa kahuli-hulihan na lang saka tayo dudulog at lalapit po sa Diyos Huwag po. First and foremost, go to Jesus. Can you say amen? First and foremost, go to God, na siyang makakatulong para po sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid. At ito po ay magdulot nawa ng inspiration, illumination, ng transformation, hallelujah, ng revelation sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid, sa pamamagitan ng mabuting balita na ating pong tatalakayin. Number 1 na gusto ko pong i-share sa inyo. Okay? Again, Mark chapter 5, 21 to 43. Narito po ang unang pagninilay. Jairus fell at the feet of Jesus. Jairus fell at the feet of Jesus. He fell at the feet of Jesus. Nang makita po ni Jairo ang ating Panginoong Hesukristo, siya po kagad ay nanikluhod. Nanikluhod kagad siya sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Saan po natin mababasa yan? Mark chapter 5, verse 22. Open your Bible. Marcos, Kabanata 5, talatang 22. Sa panimula ng Ebanghelyo na ating pong pinag-aaralan ngayong araw na ito. Ang sabi po ay ganito, at lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagngangalang Jairo. At pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. And when he saw him, sabi po rito, he fell at his feet. He fell at his feet. Nagpatira pa ang Panginoong Hesus, o rather, si Jairo sa ating Panginoong Hesus, sa paanan ng Panginoong Hesus. Ano po ang ibig sabihin ito? Gusto mong gumaling, gusto mong ipaglaban ang kagalingan ng iyong katawan at buhay, ito ang dapat nating ginagawa parati. Na lagi tayong nagpapatira pa. It signifies worship. Letter A. Ito po ay humahalaw sa salitang pagsamba. Siya po ay sumamba sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay act of worship. Inexpress ni Jairus o ni Jairo ang pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po, mga magulang at mga kapatid, marahil matagal na niyang nababalitaan ang tungkol sa kakayanan ni Jesus na magpagaling. Kasi alam niya si Jesus has the authority and the power to heal. Alam niya yan, leader siya, religious leader siya sa worship center, sa sinagoga. Kaya alam niya, doon malimit din nagpipreach si Lord. Sa synagogue. Tama po, kaya alam niya yung balita. Kaya nung makita niya kagad si Jesus, ayun, nagpatira pa siya na kumakatawan sa pagsamba. Sinamba niya kagad si Lord. Hallelujah. Kaya niya sinamba si Jesus kasi worship is an expression of reverence and adoration
to God. It is an expression of reverence and adoration to God or to Jesus. Oh, in-express niya yun na siya po ay humahanga, na siya po ay nagbibigay ng paggalang sa Diyos, nagbibigay siya ng paggalang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi ng Bible yan worship Him in spirit and in truth. Sumamba ka, sambahin natin ang Panginoon, ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. John chapter 4, verse 24. Kaya wala kang dapat gawin kung gusto mong gumaling sa iyong katawan, gusto mong matugon sa iyong mga pangangailangan sa buhay na ito. Express mo muna, ipadama mo muna ang pagsamba sa Diyos. Sa Kanya mo ibigay. Siya ang nararapat nating sambahin. Higit at una po sa lahat, hindi ang kung sino mang personalidad o mga kilalang personality sa ibabaw ng mundong ito. Tama po ba mga magulang, mga kapatid? Biro mo, authority siya mismo, si Jairus religious leader siya. Kilalang kilala siya sa kanyang bayan. Meron siyang authority, leader siya Meron din siyang power, secularly speaking. Pero, nung makita niya si Lord, tiklop siya. Hallelujah. Gusto niyang gumaling, gusto niyang mabuhay yung anak niya. Popular na si Jesus nung time na yun Alam niya na yun na si Jesus ay nagpapagaling, na si Jesus ang pinakamahusay, na dakilang manggagamot, doktor ng katawan ng kanyang anak. Hallelujah. Ng ating mga katawan, ng ating mga buhay. Tama po. Kaya mga magulang, nais ko itong sabihin sa inyo. Kanino mo ibinibigay ang iyong pagsamba? Ayan Kanino? Dapat una sa lahat sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Letter B, it signifies humility. Yung pagpapatira pa, tinalakay ko rin ito nung Friday sa New Life. Ito ay kumakatawan sa pagpapakumbaba. Yung kanyang paninikluhod sa paanan ni Jesus. Nagpapakumbaba siya. Hindi siya nagmamalaki, hindi siya nagmamataas. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon meron lang secular power, meron lang secular authority. Masyado ng maere, masyado ng mataas, masyadong akala mo kung sino na ayaw na tumanggap sa kapangyarihan ng Diyos. Inihiwalay nila ang kanilang authority sa harapan ni Lord na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tama po. Amen. Tayo, as a Christian, as a believer of Jesus Christ, alam natin ito na kailangan nating gawin, na lahat dapat tayo ay marunong magpakumbaba sa ating Panginoong Jesucristo. Tama po, marunong tayo magpakumbaba dapat sa Diyos. Sabi ng Bible yan James 4:6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kinamumuhian ng Diyos ang mga palalo, ang mga mapagmalaking tao, ang mga mayayabang na tao. Kinamumuhian ng Diyos yan. Ino-oppose niya yan, kinokontra niya yan. Hindi siya sumasang-ayon sa mga taong mapagmataas o sa mga taong palalo. Pero nagbibigay siya ng biyaya sa mga taong mapagpakumbaba. Santiago 4:6. Kaya kung ikaw, mga magulang, mga kapatid, merong dinaramdam sa iyong katawan, may dinaramdam sa katawan at buhay ang iyong pamilya, o sino man sa miyembro ng iyong pamilya, ikaw na nakarinig ng mensaheng ito, gawin mo. Sumamba ka, magpakumbaba ka sa Diyos, at tinitiyak ko sa inyong lahat, mga magulang, I guarantee, God will bless you, God will heal you, ayon sa kanyang kaparaanan, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang mga salita, sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pangalawa,
na mapupulot natin dito sa ginawa ni Jairus, he begged him greatly. He begged him greatly. Verse 23. Sabi rito, at ipinamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. Sabi sa Ingles, I pray thee. I pray thee. Hallelujah. Bukod doon, ang unang-unang ginamit, and besought him greatly, and begged him greatly, saying, my little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. Ayan, ipinamanhik. Sabi sa Bisaya, o sa salitang Bisaya, ipinamangkot. Ipamangkot. Hallelujah. Ayan, ipamangkot. Siya po ay nagmamakaawa kay Jesus. Nagpapamangkot siya kay Jesus. Nagmamanhik loob siya sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Ito po ay sign of prayer ito eh. It is a sign of prayer. When we beg on Him, when we besought Him, pag tayo ay merong ipinamamangkot sa Kanya, tayo ay humihingi ng awa, humihingi ng habag, humihingi tayo ng grasya sa Diyos. Mga magulang, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pagdarasal, sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya yung apo ni Tita R, yung apo mo kagabi, pinag-pray ko yan kasi nahihilo eh. Nahihilo daw siya eh. Susuka na eh. Pero salamat kay Lord, nawala yung pagkahilo. Hindi natuloy yung pagsusuka niya. Purihin ang Panginoong Diyos. Ipinamangkot niya eh. Sabi niya, bro, pray mo nga ako, nahihilo ako. Sabi niya, ipinamangkot, ipinamanhik sa pamagitan ng aming panalangin. Purihin ang Panginoon. Diba? Ito ay one way to show our faith in Jesus. Kailangan, hindi tayo pwedeng magtapos sa pananalangin. Walang sino man sa atin ang pwedeng graduate pagdating sa larangan o aspeto ng prayer. Tama po. Thank you, Lord. Salamat po sa Diyos. Tita R. Papuri po sa Panginoon. Instrumento lang po ako ni Lord. Tita R, ha? Amen. Sa Kanya po ang lahat ng papuri. Sa Kanya po ang lahat ng pagluwalhati. Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo. One way to show our faith in Jesus, sa lahat ng aspects ng ating buhay, hindi lamang ito sa ating mga katawan, hindi porke may nararamdaman tayo o may sakit tayo sa katawan, hindi. Kahit wala tayong nararamdaman, kahit wala tayong sakit, hindi dapat tayo graduate sa panalangin. Tama? Can you say amen? Kasi every prayer is a conversation to God. Bawat panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. So we need to keep on praying. We need to keep on praying. Kaya pag may problema ka, Brother Mervin, may problema ka, Nanay Emmy, may problema ka, Sister Sheila, may problema ka, Ate Kiel, may problema ka, Sister Andrea, kayong lahat, ng mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community, kayong lahat na nanonood sa akin, sa iba't ibang churches, community, o ministry. Pag may problema kayo, huwag nyong dibdibin. Tuhurin nyo. Hallelujah. Huwag nyong dibdibin. Tuhurin nyo. Purihin ang Panginoon. Anong ibig mong sabihin, brother? Bakit kailangan tuhurin? Ibig sabihin, lumuhod tayo para manalangin tayo sa Diyos. When we bend our knees to pray, God bend His ear to listen.
kapag tayo ay nagtiklop tuhod para manalangin sa Diyos, para tumawag sa Diyos, yung tenga ng Diyos ay willing, handa ring makinig. Ayan o, binumuestra ko sa inyo, handang makinig, handang pakinggan ang ating mga dasal at panalangin. Hallelujah! Ayon sa kanyang kalooban. Can you say amen? Sa pangalan ni Jesus, palakpakan natin si Lord. So we need to pray, we need to keep on praying. Sabi ng Bible yan, ito yung ginawa ni Jairo eh. Kinukulit niya ng kinukulit ang Panginoong Jesus. Sabi niyo, ipinamamanhi ko sa inyo na patungan ninyo ng inyong kamay ang aking anak. Pumunta kayo sa bahay namin. Pumunta kayo sa lugar namin para i-lay hands ang anak ko. Yun ang ginawa ni Jairus eh. Panalangin yun eh. Tama po. Can you say amen? Oh, kanino pa ba siya lalapit? Etong ang alam niya at kilala niyang authority. Kasi Jesus, again, has the power and authority to heal and to save. Diba? Tama po. O, palakpakan natin si Lord. Amen, Ate Kiel. Amen, Tita Susan. O, purihin ang Panginoon. Amen, Tita R. Hallelujah. So, pray until the root of a tree uproot. Yan ang ginawa ni Jairo. Hindi siya tumitigil. Kulit siya ng kulit kay Jesus. Ilehans po ninyo yung anak ko. Pumunta po kayo sa bahay namin. Hallelujah. Alam niya eh, kumbinsido siya eh, na si Jesus lang ang makapagpapagaling, makakabuhay sa anak niyang babae na 12 anyos. Tama po. Kaya gusto kong sabihin ito sa inyo, protocol ng Bible yan. Ha? Protocol ng Bible na dapat tayong lahat lalapit, dudulog, mananalangin tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Una sa lahat, sa Kanya tayo lalapit para magdasal, para mag-pray. Yan ang protocol. Purihin ng Panginoon. Kung kani-kanino tayo lumalapit eh. Kung sino-sino yung nilalapitan natin eh. Meron akong kabatchmates sa high school. Isa siyang bishop sa ibang church o sa ibang community. Sabi nung isang kabatchmates ko, nabasa ko yung comment dun. Sabi, Bishop, turuan mo nga ako magrosaryo. Alam nyo kung ano sagot ng kabatchmates kong isang obispo? Sabi niya, Sister, hindi yan ang tinuturo ko. Ang tinuturo ko ay ganito. Lumapit ka kay Jesus. Kay Jesus Christ ka mismo lumapit. Obispo yan ha. May mataas na katungkulan. Hallelujah. Sa isang malaking church o community dito sa ating bansa. Biro mo yun, nasabi niya. Kaya tuwan-tuwa ako. Pumapalakpak ako habang nababasa ko yung comment. Sabi ko, yes Lord, salamat talaga. Etong sabi ng Bible, oh, ayan oh. Sabi niya, I pray thee. I pray thee. Oh, prior to that, sabi niya, I besought you. I beg of you. Sabi niya. Oh. Naintindihan po natin mga magulang, yan ang protocol. Purihin ng Panginoon. Kanino ka ba lalapit? Sino pa ba ang mas makapangyarihan? Hallelujah. Sapat na po si Jesus. Jesus is enough for all of us, for you to be blessed, for you to be healed, for you to be saved by God, for you to be protected by God. Hallelujah. In the mighty and powerful name of Jesus. Yan ang protocol. Palakpakan natin si Lord. Can you say amen? Pambihira. Meron pa bang mas powerful kay Jesus? Ate Kiel, Ate Evelyn, Ate Yulita, meron pa bang mas powerful kay Jesus na personality na buhay sa ibabaw ng mundong ito? Wala na. Hallelujah. Siya na.
Tama po. Bible lang may sabi, oh. Diniding ko sa inyo, yan ang protocol. Oh. Kanino ka dudulog, kanino ka magdadasal, kanino ka lalapit sa problema mo. Kay Jesus, dumirekta ka sa Kanya. Pambihira. Magpapaligoy-ligoy pa ba ako dito? Sa live stream na ito, wala na akong paligoy-ligoy dito. Hindi ko na kayo bobolahin. Wala nang bolahan dito. Bakit pa ako dudulog sa iba? Hindi rin naman yun makakatulong sa akin. Hindi naman yun ang magpapagaling sa akin. Ang nagpagaling sa akin ay walang iba kundi si Jesus. Hallelujah. Siya ang nagpalakas ng katawan ko. Siya ang nagpalakas ng buhay ko. Siya ang tumawag sa akin. Hindi kung sino pa man. Bakit pa ako lalapit kung kani-kanino? Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid. John 14, verses 13 to 14. Narinig mo yun, Brother Merby? Narinig mo yun, Brother Elmer? Tama ba, Brother Elmer? Bakit ka pa lalapit sa iba? Oh. Takbo ka na kagad kay Jesus. Takbo ka na kagad kay Jesus. Mga magulang, mga kapatid. Continuation ito ng ating talakayan no isang linggo. Hataw na hataw pa ako, purihin ng Panginoon. Hanggang ngayon. Amen. Oh, Bible says, anything you ask in my name, I will do it, for the Son may bring glory to the Father. John 14 verse 13 yun. John 14 verse 14. Anything you ask in my name, in Jesus' name, I will do it. Yan ang protocol. Yan ang ginawa ni Jairo. Hallelujah. Kay Jesus siya lumapit. Kay Jesus siya nagdasal. Kay Jesus siya nanalangin. Kay Jesus siya humihingi ng awa, ng habag, na ilehans yung anak niya. Napuntahan yung anak niya. Kasi alam niya na wala nang ibang bubuhay at magpapagaling sa 12 anyos niyang anak, kundi ang tanging o natatanging pangalan lamang, the purest, hallelujah, name, hallelujah, the beautiful name, purihin ng Panginoon, of them all. Walang iba kundi si Jesus Christ, hallelujah. Papurihan natin ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? So we need to persevere in prayer. No other name. Wala nang ibang pangalan pa. Pambihira naman. Wala na ibang pangalan. Kay Jesus kagad ang lapit. Sabi ni Sister G, Amen, Amen, Amen. Yan, nakatatlong amen na si Sister G. Glory to God. Hallelujah. Dahil birthday mo, Sister G, I hope and I pray, lahat kayo may birthday, lahat kayo na naririnig sa akin ngayon, sa inyong mga kaarawan, nawa o hari nawang matugon ang inyong mga dasal at panalangin ayon sa kalooban at salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! So ano pa gagawin mo? Ano pa inaantay mo? Lapit na kay Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may problema, huwag dibdibin. Tuhurin mo. Purihin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? We need to persevere in prayer. Prayer must be a great, guarded, grateful, grandest habit of life sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Number 3. Punta tayo sa pangatlo para matapos ko to. Do not be discouraged. Do not be discouraged. Ito man ay isa sa ways to show our faith to Jesus. Gusto mong ilaban yung katawan mo at buhay mo para ikaw ay gumaling, para ikaw ay iligtas ng Diyos, para ikaw ay daluyan ng power, ng authority ng Diyos. Huwag kang madi-discourage sa buhay na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo you want to get healed? Go fight for it. Laban, mga magulang, mga kapatid. Laban tayo mga Pilipino.
Go! Fight for it! Idulog natin sa panalangin ang ating bansa. Idulog natin sa panalangin itong nangyayari sa West Philippine Sea. Huwag tayong madi-discourage, my brothers and sisters. Si Lord ang makapangyarihan. Hallelujah! Atin ang West Philippine Sea. Sa pangalan ni Jesus, biyaya ito sa atin ni Lord. Kaya huwag tayong madi-discourage sa mga nakikita natin, sa mga napapanood natin sa TV. Tama po kung paano inaapi ang ating mga kababayan. Hallelujah! Minamaltrato, winawalang hiya ang ating mga kababayan ito. Magdasal tayo, magpray tayo, at huwag tayong panghihinaan ng loob. We have to fight for it. Sa pamagitan ng ating pamangkot kay Lord. Ipanhik natin kay Lord. Idulog natin kay Lord. I-pray natin kay Lord. Hallelujah. At ang pangatlo, huwag kang mawawalan ng loob sa buhay na ito. Kahit ano pa problema mo, kahit ano pa pinagdadaanan mo, pinagdadaanan nating lahat sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin si Lord. Ito yung isa sa paraan para maipakita natin ang ating paniniwala, pananalig at pananampalataya kay Jesus. Mark chapter 4 verse 35. Bakit bigla kang lumaktaw? Di ba, Brother Robert Cabagnot? Amen, Brother Robert Cabagnot. Tayo ang may-ari niyan. Biyaya sa atin ng Diyos yan, di ba? Naniniwala po ba kayo? Amen. Grace ni Lord sa atin yan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Mark 4:35. Bakit tayo lumaktaw? Kasi in between sa gospel, biglang sumingit yung babaeng dinudugo sa verses 24 to 34. Kaya lumaktaw tayo ng 35. Mamaya natin tatalakayin yun. Pangpinali yung babaeng dinudugo. Sa kalagitnaan ng ebanghelyo, para mas maintindihan ninyo, sa kalagitnaan ng ebanghelyo, nang lumalapit si Jairo sa ating Panginoong Kristo na ipinapamanhik niya yung anak niya, biglang sumingit sa eksena ang isang babaeng dinudugo. Nandun yun sa verses 24 to 34. Pangpinali yun. Kaya dito tayo sa verse 35 na hindi dapat tayo ma-discourage gaya ng ginawa ni Jairus. Hallelujah. Ano sabi rito? Punta tayo sa 35 ng Marcos 5. Sabi rito, datapwat, or rather, samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno na sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mo, or rather, patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro? While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, the daughter, or rather, thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Sa madalit sabi, merong discouragement na natanggap si Jairo. Anong klaseng discouragement yan? Sabi nung pumunta sa bahay niya, patay na po ang anak ninyo. Bakit nyo pa ginugulo si Jesus? Bakit nyo pa ginugulo yung teacher natin o yung guro? Bakit nyo pa siya binabagabag? Sa madalit sabi, bakit ka pa lumalapit sa kanya? Wala nang saysay ang paglapit mo. Yun ang ibig nilang sabihin. Wala nang saysay yung pagdulog mo kay Jesus. Patay na yung anak mo Grabing discouragement yun. Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid, grabing discouragement yun. Kung ikaw kaya yung tatay, ikaw yung nanay ng babaeng ito na 12 anyos, at yun ang matanggap mong balita. Di ba manghihina ka? Di ba manlulumo ka? Di ba iiyak ka? Di ba malulungkot ka? Ang tinding discouragement nun But listen to this. Gaano man kalaki o gaano man kalala ang mga problemang nagaganap o nangyayari
sa inyong mga buhay. You need to cancel all kinds of discouragement. You need to cancel all kinds of discouragement na inyong nararamdaman, na inyong nararanasan through the presence and power of God in the mighty and powerful name of Jesus. Can you say amen? Papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Remember this, my brothers and sisters in Christ. God always says the final say. God always says the final say. Hindi ang tao ang magde-declare sa iyong katawan, sa iyong buhay, sa buhay ng pamilya mo. Hindi ang sino man na magsasabing, eto na ang nangyari. Wala ka nang magagawa. Wala nang saysay. Ang paglapit mo sa Diyos, tapos na ang lahat. Hindi yan totoo. Hindi totoo yan. Inuulit ko, God always says the final say. Ang pinali na dapat magsalita, walang iba kundi ang Diyos. Ang final say, dapat ang Bible na siyang ating pinaniniwalaan, na siyang authority sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen? O, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bible ang may sabi. Bible ang may sabi, talaga namang makakaranas tayo ng pagsubok, ng tribulation sa buhay. John 16:33. Encouragement po sa inyo. John 16:33, si Jesus mismo may sabi. Lahat naman tayo dadaan sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Sabi ng Panginoon yan Hindi naman tayo pinapangakuan ni Lord na hindi na tayo magkakaproblema, hindi na tayo daraan sa mga pagsubok. Wala namang ganong pangako ang Diyos Eto sabi ng Panginoon, John 16:33. Basahin natin mga magulang, mga kapatid. Ano sabi niya rito? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian. Sa sanlibutan, mayroong kapighatian. Sa sanlibutan, mayroong discouragement sa buhay. Ngunit, laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Be of good cheer. Sabi ni Jesus, take courage. Hallelujah. Yung kapighatian, yung discouragement, na-sandwich yun. Na-sandwich ng kapayapaan at ng katagumpayan. Naipit yung kapighatian ng kapayapaan at ng katagumpayan na nagmumula at manggagaling sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya, ang encouragement ko sa inyo, huwag kayo madi-discourage. Kahit ano pa yan, marinig nyong bali-balita na yan. Kahit ano pa yan, kahit ano pa yan. Huwag kagad madi-discourage sa buhay na ito. Lakasan lang ng loob yan. Palakasan lang ng loob yan, mga magulang, mga kapatid. Alisin mo yung lahat, yung mga discouragement na yan sa buhay mo, disappointment sa buhay, hallelujah, discontentment sa buhay, disturbance sa buhay, disconnection to God, etc., etc. Alisin mong lahat yan, iwaksin mong lahat yan. Sa buhay na ito, lakasan lang ng loob. Yan ang pangako ni Jesus Sabi niya, be of good cheer, take courage. Naniniwala po ba kayo? Can you say amen? At naniniwala ko, yun din ang ginawa ni Jairo, kaya lumapit pa rin siya kay Lord. Hindi siya nawala ng loob, hindi siya nawala ng pag-asa, hindi nawala yung faith niya kay Jesus. Binaliwala niyan. Yung mga nagsasabing patay na yung anak niya, etc., etc., na nagsasabing, huwag ka nang mang-istorbo pa kay Jesus, huwag ka nang mang-istorbo pa sa teacher. Binaliwala niya lahat yun. At yun ang pang-apat na gusto kong ibahagi sa inyo, mga magulang, mga kapatid. Paano mo ipapakipaglaban ang kagalingan ng iyong katawan at buhay? Gusto mong gumaling? Gusto mong lumakas? Gusto mong tumibay? Ito yung number 4. Ignore all those lies.
Ignore all those lies. Baliwalain mo yung mga kasinungalingan na yan, yung mga kasinungalingan na bali-balita, kung ano-ano mang nababasa mo o naririnig mo o sinasabi sa iyo ng kapwa mo na hindi totoo. Baliwalaan mo yan. Rather, baliwalain mo yan. Hallelujah. Ignore. Yan ang ginawa ni Jairo. Yan ang ginawa ni Jesus. Ignore all kinds of negativity. Ignore all kinds of negativity. Yan ang pang-apat. Hallelujah. Amen. Huwag mo sasabihin, sabi nung taong ito, hanggang dito na lang ako. Ilang buwan na lang ako mabubuhay. Hallelujah. Hindi na ako gagaling. Sabi, kalimutan mo yan. Huwag mong intindihin yung mga sinasabi nila sa'yo. Mga magulang, mga kapatid. Ang intindihin mo yung sinasabi ng Diyos, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Si Jesus mismo, binaliwala niya, inignore niya to eh. Saan natin mababasa yan? Ito. Verses 36 to 40 ng Mark chapter 5. Sundan niyo ako. Laktaw tayo sa 36 to 40 ng Mark chapter 5. Hallelujah. Nandyan pa ba kayo, mga magulang, mga kapatid? Are you blessed? Are you blessed sa mabuting balita na inyong naririnig ngayon? Can you say amen sa kapurihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus? Eto po yun 36 to 40. Ang sabi po ganito. Papaano inignore ni Jairus? Papaano inignore ni Jesus yung balita o masamang balita? Eto po ang sabi. Eto po ang sumunod ng mga nangyari. Sundan nyo ko. Datapwat, verse 36. Datapwat, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita. Nung meron nagbalita kay Jairo, patay na yung anak mo. Ano sabi rito? Si Jesus mismo, hindi niya pinansin. He ignored all those lies. He ignored all those negativity na kanyang naririnig sa balita sa anak ni Jairo. Hallelujah. Hindi niya pinansin. Huwag mong pansinin, mga magulang, mga kapatid. Bakit mo pinapansin yang masyadong nangyayari sa buhay mo? Bali-balita. Huwag. Purihin ang Panginoon. Yang mga kasinwalingan, yang mga binabato sa'yo ng iyong kapwa na hindi totoo, huwag mong pansinin. Ayan ang nangyari. Ituloy natin. Verse 36. Datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinunong sinagoga, huwag kang matakot. Sinabihan ni Jesus si Jairo, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Be not afraid. Hallelujah. Only believe. Kita nyo ang encouragement. Discouragement yung natanggap na balita ni Jairo, natanggap na balita ni Jesus, pero in-encourage niya si Jairo. Sabi niya, huwag kang matakot. Only believe. 37. At hindi niya pinahintulot na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. 38. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga at napanood niya ang pagkakagulo. Nagkakagulo sa bahay ni Jairus. Anong kaguluhan? At nagsisitangis, nagiiyakan na yung mga tao at nangagbubuntong hininga ng labis. Grabing discouragement ito. Grabing discouragement. Biro niyo yun? Nagkakagulo na, nagsisitangis pa, nangagbubuntong hininga pa yung mga tao. Siguro sabi nila, wala na to, hopeless na to, helpless na to, patay na itong batang ito. Yun ang balita yun ang kumalat verse 39. At pagpasok niya, ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog. Hallelujah. Verse 40. At tinatawanan nila siya na ninilibak. Inaasar pa nila si Jesus. Inaasar nila si Jesus. Datapwat, nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang
ina nito, at ang kanyang mga kasamahan ay pumasok sa kinaroroonan ng bata. Oh, kapatid, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng mga kasinungalingan na naririnig ninyo, hallelujah, na walang batayan, walang basehan sa Biblia, ignore. Baliwalain mong lahat yan. Ignore all those people who criticize you in your commitment, in your service, in your devotion to God. Baliwalain mo, isnabin mo lahat. Napurihin ng Panginoon. Yung mga nagsasabi na kinikriticize ka habang ikaw ay naglilingkod kay Lord, na binibigay mo yung buhay mo, inaalay mo yung buhay mo sa Panginoon, nagkukumit ka na yung katawan at buhay sa Diyos, nagiging deboto ka ng Panginoong Kristo, hallelujah. Wag mong intindihin yung mga pinagsasabi nila sa iyo, mga magulang, mga kapatid. Nagkakaintindihan po. Ignore all the bashers. By the way, kung merong bashers dito, welcome bashers. May mga bashers na rin ako dito Pariin ng Panginoon. Wala ko. Hindi na ako nakikipagtunggalian pa. Binabaliwala ko na lang. Dati, nung unang-una sa kasagsagan ng pandemya, talagang lumalaban ako, nakikipagbalitaktakan ako, nakikipagsalitaan ako. Bumabawi ako sa messaging, sinasagot ko sila. Pero ngayon, wala na, ini-ignore ko na lang. Ang katwiran ko, Nosy Balasi. Yan din ang katwiran ni Jesus. Yan din ang katwiran ni Jairo. Yan din ang katwiran ng Bible. Sabi rito sa binasa natin, ang linaw-linaw Verse 36, hindi pinansin ni Jesus ang anumang balita. Yung mga masasamang balita, hindi pinansin ni Jesus. Di hindi rin yung pinansin ni Jairo. Sabi ni Jesus huwag ka matakot. Manalig ka lang. Di ba? Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Kapatid, Kaya yung mga bashers, naysayers, gossipers, yung mga humor mongerers, yung mga maritasers. Yung mga maritasers. Bagong word yun marites. Maritasers. Yung mga nagpapakalat ng kung ano-ano. Yung mga nagbubuntong hininga. By the way, masama yung mga nagbubuntong hininga. Yung mga naghihinagpis sa buhay. Ayaw ko makakakita niyan Ayaw ko niyan. Yung mga nagbubuntong hininga, yung humihinga ng nagrigat tibiyag, apo Diyos. Sabi ng mga Ilocano, sabi namin mga Ilocano, bubuntong hininga, tapos nagrigat tibiyag, awan ti makamen. Sabi sa Ilocano, apo Diyos, apay kastoy, tibiyag ko. Purihin ng Panginoon. Huwag mong papansinin yan. Baliwalain mo yan. Masama yung nagbubuntong hininga. Buwisit sa buhay yan Ang aga-aga, gigising ka sa umaga, tapos magbubuntong hininga ka, magrereklamo ka, hallelujah, magagalit ka sa buhay na ito, agang-aga sa buhay. Naintindihan po ninyo, mga magulang, mga kapatid, ba't hindi na lang tayo magpasalamat? Bakit tayo naghihinagpis sa buhay? Bakit tayo nagbubuntong hininga? Ba't hindi tayo magpasalamat sa Diyos? Hallelujah! Sa anumang biyayang natatanggap natin sa araw-araw ng ating buhay. Can you say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Nosy Balasi. Lahat ng mga kasinungalingan. Rebuke it. Ignore it. Hallelujah. In the mighty and powerful name of Jesus. Alam nyo, ang ama ng kasinungalingan, si Satan, John 8:44. Wala siyang sinabing tama. Wala na siyang ginawang mabuti. Wala siyang sinabing mabuti. Puro kasinungalingan si Satanas John 8:44. Kaya pagka kasinungalingan ang pinaniniwalaan natin, sino tatay natin? John 8:44, basahin nyo. Hallelujah. Nagkakaintindihan po? Yan ang ginawa ni Jesus. Again, Mark chapter 5, 36-40. At ni Jairus,
Nung bago ako sa ministry, bagong-bago ako sa ministry, yung dating pinanggalingan kong ministry, yung iba sa atin, nanggaling din dyan. May mga nagsasabi sa akin, yung iba, mga tropa ko pa dito noon, yung iba, mga kakilala ko, sabi, nagpapastor ka? Naglilingkod ka kay Lord? Hindi ka bagay dyan. Sinasabihan ako, direkta, hindi ka bagay dyan. Siyempre, nung una, bagong-bago lang ako, nagiinit din ako. Gusto ko makipagsuntukan. Gusto ko makipagsuntukan nung una. Pero nagtitimpi ako eh. Biro mo, sabihan ba naman ako, hindi sa'yo bagay magpastor. Di ba? Biro bagay sa akin. Buti na lang si Lord, naniwala sa akin. Salamat kay Lord, naniwala siya sa akin. Hallelujah. Siguro sabi ni Lord, may potential tong, syempre, bata pa ako nun eh. Siguro sabi ni Lord, may potential to Gamitin ko nga to. Gamitin ko nga itong mouthpiece ko. Gamitin ko nga itong tagapagsalita ko. Gawin ko nga itong preacher. Gawin ko nga itong pastor. Di salamat kay Lord. Purihin natin ating mahal Panginoon. Walang naniniwala sa akin? Si Lord naniwala sa akin. Hallelujah. Yun. And the rest is history. Di ba? Ba't ko papansinin yan? Yung mga kung sino-sino na yan. Ganon din po sa inyo. Ginawa nga po yan ni Lord eh. Nagkakaintindihan po ba tayo? Mga magulang, mga kapatid. Amen? Ano bagay sa akin? Sabi nila, hindi raw ako bagay na magpastor. Hindi raw ako pwedeng preacher. Ano bagay sa akin? Action star? Palakpakan natin si Lord. Ano bagay sa akin? Brother Kian? Ano bagay sa akin, Brother Marvin? Action star? Gusto mo ba maging action star ako, Brother Marvin? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi raw bagay sa akin yun eh. Purihin ang Panginoon. Mga magulang, mga kapatid. Alam nyo na Pag meron nagsasabi sa inyo bakit ka naglilingkod sa Diyos? Ano ginagawa mo dyan sa fellowship? Ano ginagawa mo dyan sa prayer meeting? Ano ba yung mga pinaggagawa mo? Kalokohan lang yan. Kabaliwan lang yan. Kung ganyan ang naririnig nyo, ignore. Ignore all kinds of lies. Ignore all kinds of negativity. At ang paniniwala natin ay kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos at ng kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus. Yan ang dapat nating paniwalaan. Amen? Kaya, no si Balasi. No si Balasi. Sino ba sila? Diba? Alam nyo, nung kabataan ko, yung kumanta at nag-compose ng No si Balasi, ang nag-compose niyan, anak ni Pablo Bertuso. Kapitbahay namin, taga rito sa Project 3. Anak siya ni Pablo Bertuso. Ang pangalan niya, Henry Bertuso. Siya ang nag-compose niyan, No si Balasi, na inawit ni Sampaguita, na naging hit. Pumutok yung awitin na yan. Hanggang ngayon nga, inaawit siya ng marami. No si Balasi, huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Di ba? Tama. Hanggat tama ang iyong ginagawa. May ganun. Basta ganun yung lyrics. No. Huwag intindihin. Basta tama lang yung ginagawa mo. Ganun ang lyrics. Kapitbahay namin ang gumawa niyan. Habang sila ay nagiinuman, kasama yung ibang banda ng asin. Kasi mga banda sila eh. Mga sikat silang banda noon eh. Nung kabataan ko eh. Diyan sa tinatambayan ko, pababa dito sa aming street. Habang sila ay nagiinuman, nagkakasiyan, kami yung inuutusan nila na bumili ng ganito, bilhin nyo kami ng ganito. Tapos nakikinig kami sa tugtugan nila, sa jamming nila. Ayan. Pumutok yan, awitin na yan. No si Balasi. Na hanggang ngayon, nagagamit ko sa preaching. Pag merong nagmamaliit, o merong nagbabaliwala, o merong parang wala namang kwenta yung ginagawa mo, yan na lang aking panuntunan sa buhay. No si Balasi. Nagkakaintindihan po? Yan din ang sinabi ni Jesus. Hindi niya pinansin. Yan din yun eh. Jeff Rocks eh. Di ba Jeff Rocks? No si Balasi. Mga Jeff Rocks kami. Hallelujah. Ayan may message si Brother Elmer. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Di ba? Basta tama lang
ang ginagawa mo. Ayun, yun na yun. Oh, thank you, Brother Elmer. Oh, naintindihan po ninyo, mga magulang, mga kapatid. So, yun ang pang-apat, ha? O, pang-lima. Punta tayo sa pang-lima. Tapusin natin to. Hindi ko iiwan to na hindi tapos. Hallelujah. Number 5. Fear not. Fear not. Huwag kang matakot. Sabi ni Jesus yan eh. Kay Jairo, ayun oh. Verse 36, sabi nyo, be not afraid. Be not afraid. Fear not. Sabi ni Jesus. O, di wag din kayo matakot. O, wag din kayo matakot. O, purihin ang Panginoon. Bakit ka natatakot, kapatid? Ha? Sa iyong katawan at buhay. Oh, praise the Lord. Ano ba ang kinakatakot mo? O maaari, initial reaction. Natatakot ka. Natatakot tayo. Hanggang doon lang yun ha, initial reaction. Pero pag habang buhay kang natatakot, eh hindi yan makakabuti. Hindi na yan healthy. Hindi yan healthy sa katawan mo. Hindi yan healthy sa buhay mo. Pag lagi ka na lang takot. Nagkakaintindihan po mga magulang, mga kapatid. O, di ba? Kaya lakasan mo ang iyong loob, magpakatibay ka, magpakatatag ka. 365 times nakasulat sa Bible ang salitang fear not. 365 times. Ibig sabihin, every day, sinasabi sa atin ni Lord, fear not, be not afraid. O, di ba? Tita R, can you say amen? Papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kasi isa sa mga enemy of faith ay fear. One of the enemies of faith is the word fear. Isa sa mga kaaway ng pananampalataya ay ang salitang takot o pagkatakot. Ha? Nung nandun pa ako sa kabilang ministry o dating ministry, pag nagmi-mission po si brother, pag nagmi-mission si pastor, solo ko lang po parate, solo ko lang, mag-isa lang po ako. Mag-isa lang sa kapurihan ni Lord. Sabi nila, hindi ka ba natatakot? Eh, nung time po na yon, talagang malakas na malakas ang aking loob. Oh, hindi ko sinabing hindi na ngayon ha. Hanggang ngayon pa rin. Mag-isa lang ako nagmi-mission. Pupunta ako sa Quezon, pupunta ako sa Laguna, pupunta ako sa Batangas, pupunta ako sa malalayong lugar, hanggang sa ibang bansa. Mag-isa lang po ako, wala akong kasama. Kasama ko lang, Triune God family, Father God, Jesus Christ, saka Holy Spirit, at saka yung Bible. Yun ang kasama ko. Yung ibang mga kasama ko noon, pag magmi-mission sila, 2 sila, 3 sila, yung iba nga, grupo-grupo pa sila pag nagmi-mission. Si brother, solo flight lang. Wala akong kasama. Yan training sa akin. Yan ang naging training sa akin ni Lord. Sabi nga nung taga Quezon na matanda sa akin, ang lakas naman. Sabi ang lakas naman ng loob mo, apo. Mag-isa ka lang, pumupunta dito sa lugar namin. Hindi ka ba natatakot? Sabi ng matandang babae. Sabi ko, Lola, hindi po. Kasama ko po si Lord. Oh, ayan. Yun lang ang sagot ko. Kasama ko po si Lord, Lola. Oh, di ba? O di tapos ang usapan. Eh, Bible ang may sabi. Sabi ni Lord fear not. Mark 5:36. Sabi rin ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Naranasan kong batuhin yung prayer meeting. Pinagbabato kami. Naranasan ko yan. Yung bubungan ng prayer meeting o fellowship na pinagdadausan, pinagbabato, pinalalabas ako ng isang pulis, hinahamon ako ng suntukan. Naranasan ko yan. Naranasan akong hamunin nung isa sa mga tagapayatas noon. O, di ba, Ate Evelyn, makikipagsuntukan ako. Inawat lang ako ni Ate Evelyn. O, di ba, Ate Evelyn? Tapos si Ate Evelyn yung humarap. Ang laking babae ni Ate Evelyn. Daganan ka lang ni Ate Evelyn. Pisat ka na. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Bakit ba ako matatakot? Praise the Lord. Katwiran ko, dati rin akong ganyan.
Tatakot pa ba ako dyan? Naranasan kong tawag dito, yung mga umaatin sa fellowship, hinahabol na samurai yung isa sa mga anak niya. Naranasan ko yan. Naghahabol na samurai din yung isa sa mga anak nang umaatin sa prayer meeting. Bakit ako matatakot? Sabi ko, tuloy ang prayer meeting. Tuloy ang prayer meeting. Huwag kayong umalis, huwag kayong matakot. Tinuloy ko yung prayer meeting. Walang nagkasialisan. Tapos, pagkatapos ng prayer meeting, yung may hawak ng samurai, nakipagkamayan sa akin, prinay over ko. Aba, naging preacher. Ang pangalan niya si Brother Nelson. Brother Nelson. Hallelujah. Nelson Seda. May hawak ng samurai. Hindi ako natakot. Purihin ng Panginoon. Sa Iloilo, hinahamon ako ng suntukan ng mga kabataan. Hinahamon ako. Pinalalabas ako sa Iloilo. Doon sa Iloilo mismo, ha? Labas ka dito. Labas ka dito. Sabi sa akin habang nagpipreach ako. Sabi ko, hintayin niyo ako matapos. Purihin ng Panginoon. Yun talaga sinabi ko. Kabataan pa rin naman ako nung time na yun Praise the Lord. Bakit ba? Sabi ko, hintayin niyo ako matapos, ha? Natapos ang prayer meeting. Lumabas yung mga tao. Prinoteksyonan nila ako. Pero humarap din ako. Hinarap ko sila. Kaya lang, nakapalibot. Di ba sa Iloilo chapter? Iloilo chapter, Ate Kiel. Andiyan ka ba, Ate Kiel? Di ba? Pinalalabas si brother. Pinalabas. Pinagbabato yung bubungan ng bahay nyo, Ate Kiel. O bahay ni Ate Milin. Kanino bang bahay yun? Basta alam ko, bahay mo yun, Ate Kiel. Tama ba? Amen? Sabi ko, walang lalabas. Tuloy ang prayer meeting. Pagkatapos ng prayer meeting, lumabas din ako. Nilabasan ko yung mga nagiinuman na hinahamon ako ng suntukan. Sabi ko, ano ba problema? Ayan sabi ni Ate Kiel. Sabi ko, ano ba problema? Ayan. Praise the Lord. Pero nandun sila, Ate Kiel. Yung mga kababaihan. Ginamit sila ni Lord para proteksyonan din ako. Nakapalibot sila. Tapos, nagpe-pray sila. Nasa likod ko sila Kasi, lumabas ako Tapos na prayer meeting Bakit ako matatakot? Kapurihan po ng Diyos yan, ha? Kapurihan po lang ito ng Diyos. Ha? Sa pangalan ni Jesus. Bahay. Sabi ni Ate Kiel, bahay ni Sister Manay. Bahay pala ni Sister Manay. Praise God. Salamat po sa inyo, ha? Na ako'y inyong prinoteksyonan. At kung ano-ano pa na mga iba't ibang elemento para matakot ako sa gawain. Hindi akong takot. Hanggang ngayon, ba't ako matatakot po rin ng Panginoon? Hallelujah. Di ba sabi ng Bible? What then shall we say in response to this? If God is with us, if God is for us, who can be against us? Romans chapter 8 verse 31. Di ba? Tama. No one can separate us from the love of God. None can separate us from the love of God. Bakit tayo matatakot? Romans 8:37. Di ba? Isaiah 54:17. No weapon formed against us shall prosper. Bakit tayo matatakot? May pangako ang Bible. Ang Bible na may sabi, yung salita ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng katatagan, ng katapangan. Hindi para makipag-away. Hindi naman tayo makikipag-away. Kundi para palakasin, patatagin ang ating mga kalooban at buhay sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya mga magulang, mga kapatid, narito na yung pang-anim. Ito na yung pang-anim. Believe and have faith in Jesus. Believe and have faith in Jesus. Ayoko nang mag-part 2 Ayoko mag-part 2. Kaya tatapusin ko to. Okay? Believe and have faith in Jesus. Yan ang pang-anim. Sa gospel po natin, sinabi ko na sa inyo kanina, ay bigla pong pumasok sa eksena yung babaeng dinudugo sa Mark chapter 5 verses 25 to 34. At yun po ang nagpagaling sa sakit niya. Naniwala siya, sabi niya, mahawakan ko lang. Basahin niyo na lang po, mahawakan ko lang yung laylayan
ng damit ni Jesus. Oh, naramdaman ni Jesus. Nabawasan siya ng lakas. Nabawasan siya ng power. Sabi, sino humawak sa akin? Aba, nung malapitan niya yung babae. O ano sabi ni Lord? Di ba? Your faith hath made you well. Your faith hath made you well. Yang pananampalataya mo ang nagpagaling sa'yo. Yung pananampalataya ng babaeng dinudugo. Yung paniniwala ng babaeng dinudugo ang nagpagaling sa kanyang sakit. Na 12 taon na naubos na yung pera niya, naubos na yung kabuhayan niya, kung kani-kanino na siyang doktor na lumapit, walang nangyari. Kung ano-ano na siguro yung kanyang nilapitan sa ibang pag-aaral, ipapaliwanag ko ng gusto yan. Yun lang ang gusto kong idiin. When we have faith, when we believe in Jesus Christ, sa salita ng Diyos, pag naniwala ka, nanampalataya ka, nanalig ka, kapatid, may himala, may milagro, may kagalingan, may kalakasan, gaya ng nangyari sa babaeng dinudugo, at gaya rin naman ng nangyari sa anak ni Jairo, kasi yun din ang sinabi niya kay Jesus, yun din ang sinabi ni Jesus sa kanya. Mark 5:36, have no fear, or fear not, only believe. Yun din ang sinabi ni Jesus only believe. Mark 5:36. At yun din ang nagpagaling sa babaeng dinudugo. Mark chapter 5:24-34. Amen? To those people who believe and have faith in God, inuulit ko, may himala, may kagalingan, may kalakasan, may katugunan sa inyo at sa ating mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Sabi ng Bible yan Matthew 21 verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Mark 11:24. Whatever you ask for in prayer, believe that you receive it. Believe that you will receive it, and it will be yours. It will be yours. Sabi ni Jesus yan Hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga magulang, mga kapatid, bago ko pumalaot sa pang-7, you may give in, you may give out, but never give up. Never back down. Never, never, never lose your hope and your faith in God, in the mighty and powerful name of Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Punta tayo sa pang-7. Dalawa na lang. Matatapos na tayo. Dalawa na lang. Pagtiisan na natin. Natapusin ito. Rise up and walk with Him. Rise up and walk with Him. Bumangon ka. Bumangon ka at lumakad ka nakasama ni Jesus. Hallelujah. Mark chapter 5, 41-42. Basahin natin. Mark chapter 1, or rather Mark chapter 5, 41-42. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, Talita kumi, na kung liliwanagin ay, dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Babae, my brothers and sisters in Christ, sinasabi sa atin ni Lord, magbangon ka. Rise up, and walk with Him. Hallelujah. In the mighty and powerful name of Jesus. Verse 42. At pagdakay, nagbangon ang dalaga at lumakad. Lumakad. Sapagkat siya ay may 12 taon na at pagdakay, nangagtaka silang lubha. Yung babaeng dinudugo, 12 years. Itong anak ni Jairo, 12 years old. 12. 12, it signifies, tama si Ate Pe, it signifies power.
It signifies authority. Dadagdagan ko pa. It signifies government. It signifies government. Pag sinabing 12 tribes of Israel, 12 disciples. Ibig sabihin, kapamahalaan ng Diyos. Kapamahalaan ng Diyos. Magbangon ka dahil sa kapamahalaan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, lumakad ka, maniwala ka, pinagaling ka na ni Lord, iniligtas ka na ni Lord, pinagpala ka na ni Lord, biniyayaan ka na ni Lord ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabing ito, sa pamamagitan ng gobyerno ng Diyos. As you have faith in Him, rise up and walk with Jesus right now. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say Amen? At ang panghuli, mga magulang, mga kapatid, ay ano nangyari? Sa verse 43, ano po sabi rito? My brothers and sisters in Christ, sabi po rito, at ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Obey and follow God's instruction. Obey and follow Jesus' instruction. Sabi sa mga tao, sabi sa kanila, wag niyo ipagkakalat ha, wag niyo ibabalita, wag niyo ipagpapatotoo yan. Yun ang sabi ni Lord. Nung nakaraang Friday, yun din ang gospel, sinabihan yung isang may sakit, naketongin. Mahigpit na tagubilin ni Jesus, wag mong ipagsasabi kahit kanino pa man. Yun din ang tagubilin ni Jesus. Mahigpit niyang sinabi rito, ipinagbilin niya ng mahigpit. Sa sino man ay huwag makaalam. Yan ang pangwalo. Obey and follow God's instruction. Diba? Tama. Yan ay one way to show our faith. Gusto mong ilaban yung sakit mo, gusto mong ilaban yung katawan mo, sumunod ka sa instruction ni Lord, sumunod ka sa salita ng Diyos. Kasi obedience is the pathway of all graces and favor. Diba? That comes from Him, that comes from God. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Amen? Kailangan susunod tayo. Kailangan sumunod tayo. Sabi ng Panginoon Nagkakaintindihan po, mga magulang, mga kapatid. John chapter 14, verse 15. John chapter 14, verse 21. John chapter 14, verse 23. Dinidiin doon na kung mahal natin si Lord, susunod tayo. Kung mahal natin si Lord, susunod tayo, susundin natin ang kanyang mga utos. Yan ang instruction Ang linaw-linaw naman di ba? Kayo na po ang bumasa. Can you say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga magulang, mga kapatid, narito po ang aking conclusion. This gospel is worth fighting for. Hindi lang sa panahon ng sakit o karamdaman, kundi sa lahat ng larangan ng ating buhay. All we need to do is to have the prerequisite of God. Yan ay ang iyong paniniwala, pananalig at pananampalatayang may magagawa si Jesus sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Can you say amen? Kaya ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, magpasalamat ka na kay Lord. Huwag ka na magbuntong hininga. Huwag ka nang maghinagpis. Thank God. Thank Him. Right now, claim what is yours in the mighty and powerful name of Jesus. Marami pong salamat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Nawa po napagpala kayo ng mga salitang inyong narinig sa pangalan
ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po ay dadako na sa ating pong panghuling panalangin. Napagpala po ba kayo mga magulang, mga kapatid? Na-bless po ba kayo ni Lord mula sa kanyang mga salita? Can you say Amen? Kunin ko lang po yung listahan ng mga nagpapapray po sa akin. Hallelujah. Meron pang pamangkin ni Ate Mila. Humihingi ng dasal at panalangin sa akin. Itong pamangkin ni Ate Mila na kapatiran po natin sa Caloocan. O ito pa pasama naman po sa panalangin na gumaling na ang Ate Nilda ko na nasa hospital po ngayon. Ayan, yung mga kapatid natin sa Lagro Community. Andiyan ka ba, Sister Melania? Sister Melania Dasolbo? Ayan, narinig ni Lord yung dasal mo, yung request mo, alam na ni Lord yan. Hallelujah, isasama natin sa panalangin yan. Purihin ang Panginoon. Okay? At yung pamangkin ni Ate Mila at ang lahat ng mga nakasulat sa mga papel na ito. Lahat po kayo, mga magulang, mga kapatid, in general po ang aking prayer, para po ito sa lahat, sa sino mang nananalig at nananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita, sa pangalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming pinapupurihan, niluluwalhati, dinadakila po namin ang iyong pangalan. Na ikaw po ang Diyos na tumawag sa kanilang lahat, sa aming lahat, sa pangalan ni Jesus. Kaya akin po ipinagkakatiwala ang lahat ng mga magulang ko at mga kapatid na nanood sa live stream na ito, dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng live stream o ng programang ito. Lahat po ng mga nag-like, nag-share, nag-comment, lahat ng mga nasa iba't ibang community, ministry o churches na lagi pong sumusuporta, lagi pong nanonood sa programang ito. Lord God, I pray that your divine intervention, divine healing, divine provision, divine manifestation, grace and favor, victory, salvation, protection, ay sumakanilang lahat sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret. Ganon din po, O Diyos, sa buhay ni Nanay Emmy, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang pamilya niya sa US, sa Payatas, sa Canada, sa Bulacan. Lord, I pray na silang lahat ay kinakasihan mo na ng iyong presence, ng iyong power, ng iyong authority, na sila po'y tinugon mo, pinagaling mo, iniligtas mo, O Diyos. Hallelujah! In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Sister G, ang kanyang mister at ang kanyang pamilya. Sa buhay ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang family. Sa buhay ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang family. Sa buhay ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang family. Sa kapatid na lalaki, kapatid na babae ni Sister Tess, ng kanyang anak, ng kanyang apo at ng buong family ni Sister Tess Oquendo. Kay Major Lim, ng kanyang may bahay at ng kanyang pamilya. Sa hipag po ni Sister G, ng kanyang at ng kanyang buong pamilya. Sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan. Hallelujah. Kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang pamilya. Kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang pamilya. Kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang family. Kay Sister Lisa at sa kanyang pamilya. Kay Sister Teresa at sa kanyang pamilya. Kay Sister Maria Baricuatro sa kanyang mister at sa kanyang family. Kay Sister Vivian Bisco sa kanyang mister at sa kanyang pamilya. Kay Mami Glo Manalastas sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Sa dikong niya, sa ateng niya. Salamat po, Lord, sa iyong pagkilos at paggawa sa mga pamilyang ito sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Evelyn sa kanyang mister at sa kanyang buong family, dyan po sa Payatas. Hallelujah. Kay Sister Edlyn sa kanyang mister at sa kanyang mga anak, dyan po sa Japan. Hallelujah. Yes, Lord. Kaya Ate Tess, kay Major Simon Sancho, at sa buong family po nila na nasa Canada
At ganoon din po dyan sa Lagro. Kay Sister Melania, sa atin ni Sister Melania, na kagalingan ay sumakanya, O Diyos, habang siya ay nasa hospital sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po sa mister at sa buong pamilya ni Sister Melania. Hallelujah. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Kay Sister Rhea, sa mister niya na nasa US, at sa family niya na nasa US. At ganoon din po sa pamilya niya sa Lagro. Kay Sister Adele, at sa kanyang pamilya na nasa Australia at nasa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium, at sa kanyang family na nasa Iloilo, maging yung mga anak niya na nasa London, at yung anak niya na sumasakay ng barko sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Primitivo, ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, especially yung kanyang anak at yung kanyang apo na nasa ibang bansa. Sa pangalan ni Jesus, Lord, your protection, healing, guidance ay sumakanilang lahat sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Doris, kay Kuya George, at sa kanilang pamilya dyan sa Estados Unidos, yung mahal nila sa buhay na nasa London, nasa New Jersey, nasa Mexico, at nasa Leganes, Iloilo, at nasa Payatas, Lord, lahat po sila ay akin ding ipinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Ann Cosme Clemente, sa kanyang mahal na ina, sa kanyang mister na nasa Qatar, na si Brother Rio, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga anak, kalakasan, katatagan at katagumpayan ng buhay ay sumasa kanilang lahat, Lord, sa lahat. Hindi lamang po sa buong family ni Sister Ann Cosme Clemente, kundi sa lahat po, Panginoon, na aking ipinamanhik sa panalangin in Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Brother Robert at Sister Sheila Cabagnot, sa buong Cabagnot family, kay Mami Yo and family, sa business po nila, sa mga hanap buhay po nila, upang sila ay maging blessing sa mga kasama nila sa community, sa church, sa ministry, at sa kanilang family, sa pangalan ni Jesus. Kay Lance Jeus Umali, healing sa kanyang katawan at buhay. Sa aking kapatid na si Sister Rose at si Brother Jong, hallelujah, kagalingan sa mga kapatid kong ito. Ganon din po sa aking mahal na ina, sa pangalan ni Jesus, at sa lahat ng mga kapatid ko, sa lahat ng mga bayaw ko, sa lahat ng mga pamangking ko. Sa mga taga-Payatas chapter, lahat po ng mga elders po namin dyan, lahat po ng mga kabataan namin dyan, maging sa buong family po ni Brother Rodolfo, hallelujah, kalakasan, katatagan, ay sumakanilang lahat sa mga taga-Payatas sa pangalan ni Jesus. Maging sa mga taga-Iloilo chapter, hallelujah, dyan po sa Kalayaan, Holy Spirit, Batasan, lahat po sila na lagi pong sumusuporta, nanonood sa programang ito, Lord. I pray na iniuunat mo na ang iyong mga kamay sa mga kapatid kong ito, sa mga magulang kong ito, sa pangalan ni Jesus. Sa mga taga-Tondo chapter, sa mga taga-Leganes, Iloilo chapter, sa mga taga-Lagro community, again, kay Sister Melania at sa ate niya na nasa hospital, purihin ka, Panginoon, sa buhay po nilang lahat na tinugon mo, biniyayaan mo, iniligtas mo, ayon sa iyo at sa iyong mga salita, sa pangalan ni Jesus. Sa mga taga-Jesus is Wonderful Ministry, sa buong kapatiran ng Jesus Wonderful Ministry, sa buong kapatiran ng New Life Community, dyan po sa May Paho, kasama na po si Ate Biring, dyan din po sa May Paho. Salamat po sa tugon at sagot sa kanilang mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng mga kaklase ko, kabatsmates ko, sa lahat po ng mga kumpare ko, mga kumare ko, Lord, sa lahat ng mga nag-undergo ng discipleship, sa panguna po ni Sister Jessa, at sa bawat pamilya na kanilang nare-representahan sa pangalan ni Jesus. Sa buhay po ni Brother Elmer Paboriques, ni Sister Nene Pascual, at sa buong family po nila, salamat din po, O Diyos, sa tugon at sagot sa kanilang mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa lolo at lola ni Sister Nene na si Felix Pascual,
at si Manny Pascual. Hallelujah. At sa lahat po na may kaarawan ngayong buwan ng June at maging sa buwan ng Hulyo, sa papasok pong buwan na darating. Lord, salamat po, silang lahat ay patuloy mo ring tinutugon at binibiyayaan mula sa iyo at sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po ng mga bansa, sa lahat po ng mga kapatiran, here and abroad, bawat pamilyang Pilipino, Lord, I pray, ang aming bayan, ang aming bansa, ang usapin sa West Philippine Sea, sa iyo po namin ito idinudulog, ipinamamanhik, ipinagkakatiwala. We besought you, Father God, we beg on you, dearest Jesus, ikaw po ang mamagitan sa usaping ito sa aming bansa, ang aming mga leaders, ang aming mahal na Pangulo, hallelujah, ang aming pangalawang Pangulo, ang aming mga namumuno sa lokal at nasyonal, lahat po ng mga gabinete sa gobyernong ito, Lord, I pray, wisdom and knowledge ay sumaka-nilang lahat upang magawa po nila yaong angkop at nararapat para sa aming bayan, para sa aming bansa, here and abroad, ng mga pamilyang Pilipino, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, ang mga kaguluhan sa iba't ibang mga bansa, kaguluhan sa bawat bansa, kaguluhan sa gitnang silangan. Lord, I pray that your divine intervention, hallelujah, divine peace, hallelujah, ay sumaka nilang lahat sa bawat bansang ito, sa mga bansang ito, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya aming Ama, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa tugon. Salamat po sa sagot sa aming mga dasal at panalangin. Hindi lamang sa aming mga katawan at buhay, kundi in all areas and aspects of our lives. In the mighty and powerful name of Jesus. So thank you, Father. We are grateful. We are thankful, dearest Jesus, that all of us are saved, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, God, again, in Jesus' mighty and powerful name. So thank you, Lord. Thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this in accordance to your word. John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. Kaya salamat po, Ama, sa lahat po ng sagot, sa lahat po ng tugon, sa aming mga dasal at panalangin, minsan pa, sa pangalan na aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, my brothers and sisters in Christ. Yes, Lord. Mga magulang, mga kapatid, meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. At meron po tayong FB page, mag-follow po kayo. Salamat po sa ating FB page na ito. Salamat po sa Facebook, mag-follow po kayo. The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. At meron po tayong sabayang pananalangin tuwing alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, 9:30 po ng gabi. Kayo pong lahat, kung gusto po ninyong sumabay, mga magulang, mga kapatid sa amin po ng mga taga Jesus Wonderful, mga taga New Life Community, sa katauhan po ng mga kasamahan ko pong elders at leaders, sa buhay po ni Sister Lumen, ni Sister G, sa lahat po ng mga nag-undergo ng disciples o discipleship, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa GIW at sa New Life. Kapatid, welcome po kayong sumabay sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, o sa naturang mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. By the way po, nag-iba po ang
ating anniversary. Sa August 24 na po ito magaganap. Hindi na po sa August 10 dahil ito po ang available na araw o panahon na tayo po'y magdaos ng ating anniversary sa Jesus Wonderful sa August 24. Babanggitin ko po sa mga susunod na linggo. Hallelujah. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Inuulit ko po, pakishare lamang po ang live stream na ito. Gawin po nating viral ang mga salita po ng Diyos. Let us promulgate, let us propagate God's Word para po lumaganap, maging tanyag, makilala ang salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? So hanggang sa muli po, alas 5 ng hapon, araw ng linggo, makita-kita po tayo sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Sumain niyo po ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Everybody say, Amen and Amen. God bless, Godspeed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Salamat po. Hallelujah. Bye-bye.